Bandang 5:30 ng umaga nang nagpapakulo ng tubig ang isang lalaki para sa kanyang umagang tsaa. Hindi siya makatulog kaya nagdesisyon na bumangon na lang kaysa subukan pang matulog muli. Nang humuni na ang takure, kinuha ito mula sa burner bago ito maging sapat na malakas upang magising ang kanyang natutulog pang pamilya. Ngunit may narinig pa siyang ingay. Ano iyon? May sumisigaw ba? Tumingin siya sa bintana ng kanyang kusina at nakita ang dalawang figura sa bakuran ng kapitbahay na gumagalaw. Ang isa ay tila itinulak ang isa pa at narinig niyang may sumisigaw ng tulong, tulong. Nagsimulang mag-adjust ang kanyang mga mata sa dilim sa labas at naging mas malinaw ang mga malabo na anyo. Ang dalawang anyo ay tila mga lalaki. Ang isa ay mas malaki kaysa sa isa. Ang mas maliit na lalaki ay sumisigaw sa mas malaking lalaki na pumasok sa bahay. Itinutulak at sinisipa siya habang sumisigaw. At bigla na lang, nawala ang dalawang anyo sa loob ng garahe. Isang kakaibang interaksyon, lalo na sa 5:30 ng umaga, ngunit baka ito ay isang pagtatalo. Away pamilya, ayaw niyang makialam. Pagkatapos, lumabas ang lalaking nagtulak sa isa papasok sa garahe at may kinuha na isang bagay. Naka-leather jacket siya, jeans at may suot na headband. Bumalik siya sa bahay na parang may misyon. Sa sandaling iyon, narinig muli ng lalaki ang isang sigaw. Tiyak na isang sigaw iyon. Hindi na siya nagkamali sa pagkakataong ito. Nahulog niya ang kanyang tasa at nabasag ito sa sahig. May nangyayari. Dalawang anyo pa ang tumakbo sa bakuran. Ang isa ay tila hinahabol at nagsusumamo ng, "Huwag, huwag! Hindi ako!" Pagkatapos ay narinig ng lalaki ang dalawang putok. At ang anyo na nagsumamo ng awa ay bumagsak sa lupa. Natulala ang lalaki at takot na napanood habang hinihila ng lalaki ang taong bumagsak papasok sa garahe. At pagkatapos, dahan-dahang nagsara ang pintuan ng garahe. Hindi ito isang away pamilya. Tumawag ang lalaki ng pulis. Dumating ang mga Royal Mounted Canadian Police sa tinutukoy na bahay at natagpuan ang isang binata. Nasa kanyang mga 20s na may suot na leather jacket, jeans at leather headband na naglalakad sa paligid ng property. Tinanong nila siya tungkol sa report ng mga putok ng baril at sumagot siya na wala siyang alam tungkol dito. Ang bahay sa likod niya ay parang isang Christmas tree, lahat ng ilaw ay bukas. Isang opisyal ang nanatili kasama ang lalaki habang ang iba ay lumapit sa bahay upang imbestigahan ang report ng putok ng baril. Pagpasok nila sa loob, natagpuan ng mga opisyal ang mga katawan ng 7 tao. Lahat ay patay. Si Bruce Blackman ay ipinanganak noong 1960, kina Richard at Irene Blackman, at may 5 kapatid. Siya rin ay may kakambal. Si Bruce at ang kanyang kambal na kapatid na si Todd ay halos magkasalungat. Mula noong middle school, nagsimulang lumabas ang kanilang mga pagkakaiba sa personalidad. Isang kapansin-pansing pagkakaiba ay pinapanatili ni Todd ang kanyang buhok na maikli at pinahahalagahan ang personal na kalinisan. Si Bruce naman ay pinapanatili ang kanyang buhok na mahaba at aabutin ng ilang araw o isang linggo bago maligo o magpalit ng damit. Magaling si Todd sa paaralan. Natural sa kanya ang mabilis matuto. Si Bruce naman ay bumagsak sa karamihan ng kanyang mga klase sa ika-7 baitang. At dinala siya ng kanyang ina sa isang psychologist upang masuri para sa isang learning disability. Doon, sinabi sa kanila na si Bruce ay isang mirror twin. Ipinaliwanag ng doktor na ang mirror twins ay isang bihirang phenomenon sa mga kambal kung saan ang isang kambal ay nagmi-mirror ng mga katangian o sakit ng isa. Naniniwala ang doktor na dahil sa kondisyon na ito, kaya dyslexic si Bruce. Kayang basahin ni Todd ang mga salita ayon sa dapat itong mabasa at makita. Nakikita ni Bruce ang mga ito ng pabaligtad o salungat. Sinabi niya na maaari rin itong mangyari sa anyo ng isa ay right-handed, ang isa ay left-handed, isa ay may problema sa kanang bahagi ng katawan, ang isa naman sa kaliwa. Unang ipinanganak si Todd na may timbang na 9 pound, 6 oz. Si Bruce naman ay 6 pounds, 9 oz. Eksaktong kabaligtaran, gaya ng sinabi ng doktor. Napagpasyahan ni Bruce na nangangahulugan ito
na hindi niya kailangang maging katulad ni Todd. Pwede na siyang maging sarili niya. Kabaligtaran. Pwede na siyang mag-relax, tigilan ang pagsubok, at sumabay na lang. Pakiramdam niya na ang revelasyon na ito ay nagbigay sa kanya ng layunin na mag-mirror kay Todd. Nagsimula siyang manigarilyo ng ipinagbabawal na damo ilang araw lang pagkatapos, at ito ang naging tanging paraan na naramdaman niyang kaya niyang paginhawain ang sakit ng pagiging isang bigo. Tumigil siya sa pag-aaral sa high school sa kanyang huling taon at noong siya ay 22 years old na, siya ay nakatira mag-isa sa isang apartment kasama ang isang roommate at nagtatrabaho bilang swamper sa isang garbage truck. Sumali ang kanyang kapatid na si Todd sa Canadian Armed Forces at hinikayat siya ng kanyang ama na gawin din ito. Medyo mabilis siyang napatalsik dahil sa narcotics possession at pagkatapos ay nakakuha ng trabaho bilang garbage man. Gusto ni Bruce ang kanyang trabaho. Madali at diretsahan ito. Ginagawa niya ang parehong bagay araw-araw at nagsimula siyang makahanap ng maraming bagay na itinatapon ng mga tao na maayos pa rin. Nakahanap siya ng mga kasangkapan sa bahay, mga vacuum cleaner, at ang pinakamagandang leather jacket na meron siya na galing sa basura. Minsan nakakita siya ng isang Biblia na itinabi niya. Hindi siya lumaki sa isang relihiyosong pamilya, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang katotohanan na may nagtapon ng Biblia sa basurahan ay talagang nakaapekto sa kanya. Noong taglagas ng 1982, unang napansin ng kasama sa kwarto ni Bruce na may kakaiba sa kanyang kilos. Napansin niyang namumula ang mga mata ni Bruce, ngunit mas kaunti na ang kanyang paninigarilyo ng marijuana. Hindi siya kumakain ng ilang araw at nagsimulang makakita ng mga bagay na sa tingin niya ay nakakatakot. Mga bagay na hindi nakikita ng kanyang kasama sa kwarto. Dito niya sinimulang sabihin sa kanyang pamilya na darating na ang katapusan ng mundo at nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang anghel na kailangan niyang makilala ang Diyos. Pero para saan? Para pigilan ang katapusan? Para iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay? Tinatawagan niya ang kanyang ama araw-araw at binabasa ang mga talata mula sa Biblia at binabalaan siya tungkol sa katapusan. Ang kanyang ama ay nakikinig lamang dahil walang makakapigil kay Bruce sa kanyang paniniwala na darating na ang katapusan at mayroon siyang espesyal na papel na gagampanan. Nakikita niya ang mga palatandaan sa lahat ng dako. Minsan, sinubukan niyang ipakita sa kanyang kapatid na si Todd ang isang ulap na nakita niya na hugis 7-pointed star na wala naman talaga. At nang sinabi ni Todd na hindi niya ito makita, naisip niya ang tungkol sa mirror twin. Hindi nakita ni Todd ang bituin na nangangahulugang para lamang ito kay Bruce na makita. Dahil hindi ito nakita ni Todd, espesyal ito para kay Bruce. Sa halip na matulungan siyang maunawaan na walang ibang makakakita sa mga palatandaan na ito dahil hindi talaga sila naroroon, ang mga karanasang ito ay tila nagpatibay lamang sa kanyang mga nararamdaman. Ang anghel na nagbigay sa kanya ng mga mensahe sa mga panaginip ay nagsimulang makipag-usap sa kanya sa buong araw din. Sinimulan ni Bruce na tawagin siyang White Lady, at nakikita ni Bruce ang lahat ng bagay sa kabaligtaran ngayon, at ang katotohanan na ang kanyang apelyido ay Black Man ay parang isa pang palatandaan. Siya ay Diyos, ang White Lady. Siya ay Black Man, kaya't siya ay dapat na Antichrist. Tumigil siya sa pagtulog. Tumigil siya sa pagkain. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang pagbabasa ng Biblia, particular na ang Revelations 10 and 11. Isang gabi, umuwi ang kasama sa kwarto ni Bruce, kasama ang isang kaibigan at nakita si Bruce na naghahanda ng mesa para sa 4 na bisita. Nang tanungin nila kung para saan ang mesa, sinabi niya na magtatapos ang mundo ng gabing iyon sa 8 p.m. at kailangan nilang magsama-sama. Gusto niyang tawagan nila ang iba pang mga kaibigan sa kanilang grupo upang pumunta. Tinawagan nila ang isa sa mga kaibigan, ngunit hindi siya makakapunta at ang isa pa ay may sakit. Akala nila ay mapapakalma nito si Bruce. Hindi ito nangyari, ngunit iginiit ni Bruce na papuntahin sila. Matapos magtalo ng ilang sandali, umalis ang dalawang kaibigan.
Umaasa silang magpapakalma si Bruce pagkatapos nilang umalis. Dumating sila sa bahay ng isa pang kaibigan, ngunit sumunod si Bruce. Tumakbo siya ng 6 na block upang habulin sila. Nakiusap siyang tawagan ng kaibigan na may sakit, ngunit tumanggi ang lahat, sinasabing may trangkaso siya at hindi magtatapos ang mundo. Labis na nasaktan, nagpa siya si Bruce na umalis. Nang buksan niya ang pinto, sumigaw siya ng "ang halimaw" at nakita ang isang malaking halimaw na naninilaw ang mga mata at may mga pangil na tumutulo ang dugo. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na kumbinsihin siyang nakikita niya ang aso ng kapitbahay, hindi isang demonyong halimaw. Sinubukan nilang aliwin siya at kausapin upang kalmahin siya, ngunit tumakbo siya palayo. Sinabi niya sa kanyang kapatid na si Todd sa telepono sa panahong ito na hindi siya kumakain o natutulog dahil papatayin siya ng puting babae kung matutulog siya. Sinabi ni Bruce na nakakakita siya ng mga mensahe sa TV na magtatapos na ang mundo at nakakakita siya ng mga palatandaan na siya lamang ang nakakakita. Hinimok siya ni Todd na kausapin ang kanilang ama at subukang kumalma na magiging maayos ang lahat. Isang araw sa trabaho, itinuro ng isa sa mga katrabaho ni Bruce na nagyelo ang isang inlet at sinabing, "Hindi ko akalaing nagyayelo ang tubig dagat." Alam ni Bruce na hindi ito maaaring mangyari at ito ay isa pang palatandaan para sa kanya. Sinabi niya sa kanyang kasama sa kwarto isang gabi na siya ay sinapian ng puting babae at papatayin siya nito kung matutulog siya. Nagsimula siyang magpatuloy tungkol sa Biblia at sinabi ng kanyang kaibigan na hindi niya siya matutulungan dahil wala siyang alam tungkol sa Biblia. Naalala ni Bruce ang isang Jehovah's Witness na nakausap niya dati at nagpa siya silang tawagan ng crisis hotline. Isang saksi ang dumating upang makipag-usap sa kanya ng gabing iyon, bandang hating gabi. Agad na sinabi ni Bruce na siya ay sinapian. Tinawag ng saksi ang isa pang saksi bilang backup. Sinabi ni Bruce sa kanila na ang mensahero ay nakikipag-usap sa kanya tungkol sa mga kabaligtaran. Ang kanyang pangalan ay Black Man, ngunit siya ay talagang isang white man at naririnig niya ang boses ng isang white lady. Sinabi ng babae sa kanya na siya ay Diyos, kaya siya ay dapat na ang Antichrist. Sinabi niya sa kanila na ang buong Biblia ay walang kahulugan maliban sa Revelations chapter 10. Ipinaliwanag nila na hindi mo maaaring ituon ang pansin sa isang bahagi lamang ng Biblia kung hindi ay mawawalan ka ng konteksto at hindi mo mauunawaan ang buong kahulugan. Binaliwala ni Bruce ang lahat ng sinabi nila at obsessed na pinag-usapan ang katapusan ng mundo at halos hindi sila pinagsalita. Sa wakas ay tinapos nila ang gabi, ngunit sinabi kay Bruce na tumawag anumang oras upang makipag-usap. Hindi na nila siya narinig muli. Sa kalagitnaan ng December, naging obsesyon ni Bruce ang maliit na libro sa Revelations. Napagpasyahan ni Bruce na kailangan niyang kainin ang maliit na libro, na para sa kanya ay kasama ang semilya at menstruation blood. Nagsimula siyang mag-masturbate at kainin ang kanyang sariling semilya. Pakiramdam niya ay mas napapalapit siya sa Diyos. Iminungkahi ng kanyang kasama sa kwarto na pumunta siya sa isang kamag-anak upang masiguro na siya ay kumakain at natutulog. Naisip ni Bruce na ito ang perpektong pagkakataon para kumbinsihin ang kanyang mga kamag-anak na kainin din ang kanilang mga libro. Naniniwala siya na ang kanyang mga kamag-anak ay bahagi ng mga palatandaan at sila ay bahagi ng apocalypse. Kaya't mas mabuti na kasama sila. Kailangan nilang magsama-sama. Nagsimula siyang ma-obsess sa mga numero. Pakiramdam niya ay lalo siyang naaakit sa number 7 na lumilitaw ng maraming beses sa Book of Revelation. Inisip niyang ito ay ang kanyang mga kapatid, ngunit 6 lamang iyon. Napagpasyahan niyang isa sa kanyang mga kapatid na babae ay dapat buntis na magpapabuo sa numero 7. Nang manatili siya sa kanyang kapatid na si Karen, tinanong niya kung buntis siya, ngunit hindi. Pagkatapos ay tinanong niya kung may regla siya na mayroon. Kailangan niyang kainin ang kanyang aklat. Kaya't nang ito ay nasa trabaho, kinuha niya ang isa sa kanyang ginamit na pad at piniga ang dugo mula rito sa isang tasa hanggat kaya niya. Ilang patak lamang, ngunit iyon lang ang kailangan niya. Idinagdag niya ito sa blender kasama ang orange juice, 2 pahina mula sa kanyang Biblia,
at 2 pakete ng chicken soup. Nalaman niya na ang kanyang kapatid na si Angela ay buntis ng araw na iyon nang tawagan niya ito upang tanungin. Iyon ang pampitong hinahanap niya. Pag-uwi ni Karen mula sa trabaho noong araw na iyon, pinilit niyang inumin ni Karen ang kanyang libro pagdating nito. Hindi siya nakainom ng marami dahil sobrang pangit ng lasa. Pero naramdaman niyang nagawa na niya ang kinakailangan dahil nakainom siya ng ilang lagok. Sinabi niya kay Robert, asawa ni Karen, na pinainom niya ng kanyang libro si Karen. Nang marinig ito, sinabi ni Robert kay Karen na kailangan ng tulong ni Bruce. Nanatili si Karen sa mga kapitbahay habang naroroon si Bruce dahil natatakot siya sa kanya. Nag-usap ang mga kapatid na babae at nakahanap ng psychiatrist upang suriin si Bruce. Sa panahong ito, nagsimulang gumawa si Bruce ng ilang kakaibang tawag. Ipinapakita ng mga record na tinawagan niya ang Canadian Department of National Defense at sinubukang tawagan ang Papa sa Roma at Poland. Dumating ang psychiatrist sa bahay ni Karen at Robert upang suriin si Bruce. Nagsasalita siya ng walang katuturan tungkol sa Biblia at kung ilang kandila ang ginagamit ng isang tiyak na simbahan. 6 ba o 7? Iginiit niyang tawagan ang simbahan upang kumpirmahin. Alam niyang 7 ito. Tumawag sila at sinabi sa kanya na 6 ito. Nagpatuloy siya. Sinasabi sa psychiatrist na siya ay sinapian ng dyablo. Siya ang Antichrist. Naririnig niya ang mga boses mula sa isang babae. Siya ay nakulong sa oras. Ngunit sinabi ng psychiatrist na hindi niya pinaniniwala ang marahas si Bruce. Binigyan siya ng isang tranquilizer shot at hinikayat ang ama ni Bruce na ipasuri siya sa klinika sa linggong iyon at binigyan siya ng isang committal form na pirmado upang kung kailangan nilang pilitin si Bruce na maipasok, mayroon silang kinakailangang mga papeles. Binigyan din sila ng reseta para sa isang oral tranquilizer na iinumin araw-araw. 3 araw pagkatapos, dumating si Bruce sa bahay ng kanyang kapatid na si Angela ng 5:30 ng umaga at nagising siya na nakatayo si Bruce sa ibabaw ng kanyang kama. Nakatira siya ng mahigit 400 miles ang layo. Nakiusap itong manatili sa kanya. Nabigla siya na makita si Bruce doon at alam niyang may nangyayari sa kanya. Ngunit hindi siya natakot. Pinagkakatiwalaan niya si Bruce. Palaging kalmado at mabuting tao si Bruce. Sa panahong ito, halos nasa kalahati na ng kanyang pagbubuntis si Angela. Medyo kinakabahan ang kanyang asawa na si Fred na iwan si Angela na mag-isa kasama si Bruce dahil sa paraan ng kanyang pagdating nang walang paunang abiso, ngunit hindi nag-aalala si Angela. Pumasok si Fred sa trabaho at sinabi ni Angela na gusto niyang kumain ng omelette para sa almusal. Nag-alok si Bruce na gawin ito para sa kanya. Kumuha siya ng ilang kagat at hindi niya ito naubos. Naisip niyang baka sira na ang mga itlog. Ibinigay niya ang natira sa kanyang aso. Nang hapong iyon, hindi magising ang aso mula sa kanyang pagtulog. Sinubukan ni Angela at Fred na patayuin siya para maglakad, ngunit tumakbo lang siya sa pader at bumagsak. Nakaramdam din ng kakaiba si Angela. Tinanong ni Fred si Bruce kung alam niya kung ano ang nangyayari at sinabi niya, "Hindi dapat kinain ng aso ang mga pills, Angela. Ikaw dapat." Matapos ang ilang pagtatanong, nalaman ni Fred at Angela na dinurog ni Bruce ang 7 sa kanyang mga tranquilizer pills sa omelette ni Angela dahil sinabi ng Diyos sa kanya na pigilan ng sanggol sa paggawa ng isang bagay. Hindi niya tinukoy, ngunit malinaw na sinusubukan niyang ipalaglag ang pagbubuntis. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang aso, si Angela, at ang sanggol. Patuloy na nagpatingin si Bruce kay Dr. Jeffson para sa mga appointment. At sinabi ni Dr. Jeffson kay Bruce na bubuti ang lagay niya, basta't manatili siyang umiinom ng gamot. Sa panahong ito, natanggap si Bruce sa isang millwright program na mga 400 miles ang layo mula sa bahay. Ang kanyang ama ang nag-apply para sa kanya ilang taon na ang nakalipas at dumating ang pagtanggap sa gitna ng lahat ng ito. Alam ni Bruce na mahalaga ito sa kanyang ama, kaya't nagbitiw siya sa trabaho at pumayag na kunin ang kurso. Namayat siya ng husto. Inilarawan siya ng mga tao na parang kalansay. Hindi pa naghuhugas ng buhok na Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal at hindi na rin natutulog.
Bumisita ang kanyang ina na si Irene kay Dr. Jeffson nang mag-isa upang maglabas ng sama ng loob tungkol sa pagkabigo at stress sa lahat ng ito. Pagkatapos ay tumawag ang ama ni Bruce upang ipaalam sa kanya na si Bruce ay muling hindi natutulog. Pinag-uusapan na naman ang Biblia. Hindi siya sigurado kung iniinom ni Bruce ang kanyang gamot ayon sa direksyon. Ito ay 8 araw bago ang massacre. Mahigpit na hinimok ni Dr. Jeffson ang lahat ng miyembro ng pamilya na nakausap niya, kasama si Bruce, na hindi ito ang tamang oras para pumunta siya sa Nelson para sa apprenticeship. Alam niyang ang malaking pagbabago tulad nito ay maaaring magpataas ng pagkabalisa ni Bruce at palalain ang kanyang mga sintomas. Umalis siya patungong Nelson at kinabukasan pagkatapos niyang dumating sa kanyang dorm, lumipad siya pabalik sa Vancouver. Ang mga boses ay nagsasabi sa kanya ng mga bagay tulad ng, "Ang agwat ay lumiliit, nauubusan ka ng oras, ikaw si Satanas, ikaw si Zeus, patayin mo ang iyong pamilya." Noong January 17, 1983, tinawagan ng ama ni Bruce si Dr. Jeffson upang ipaalam na umuwi si Bruce at hindi maganda ang kanyang kalagayan. Hinimok ni Dr. Jeffson na dalhin si Bruce sa ospital upang maipasok at masuri. Sinabi ng kanyang ama na dadalhin niya ito kinabukasan ng umaga. Bago matulog ng gabing iyon, pumasok si Bruce sa silid ng kanyang kapatid na si Ricky upang kausapin siya tungkol sa katapusan ng mundo. Binaliwala siya ni Ricky at ayaw niyang marinig ito. Ngunit habang naghahanda siya para matulog, nakita niyang may tinago si Bruce sa ilalim ng kanyang kama. Nang umalis si Bruce, tiningnan niya ito. Isang hunting knife iyon. Natakot si Ricky. Sinabi niya ito sa kanyang ama na nagsabing magpupuyat siya kasama si Bruce kaya huwag mag-alala. Pupunta naman sila sa doktor kinabukasan ng umaga. Bandang 4:45 ng umaga, tinawagan ni Bruce ang kanyang kapatid na si Bobby. Sinabi niya na may nangyayari, may hawak siyang kutsilyo, at pumunta agad kasama si Karen ngunit huwag isama ang asawa ni Bobby na si John. Tinawagan ni Bobby si Dr. Jeffson na nagsabing huwag pumunta at tumawag ng pulis. Tumanggi siya at ayaw niyang magalit ang kanyang ama. Sasabihin niya kung ano ang nangyari pagkatapos niyang makarating doon. Ang mga boses ay walang tigil. Sinasabi kay Bruce na patayin ang kanyang pamilya. Kailangan sila ng Diyos. Kailangan niyang ipadala sila sa Diyos. Kinuha ni Bruce ang lahat ng baril ng pamilya mula sa safe sa basement noong gabing iyon at inihanda ang mga ito para sa massacre. Bumaba siya, kinuha ang isang rifle at naghanda para sa dapat mangyari. Umakyat siya at nakita ang kanyang ama na itinaas ang mga kamay at sumigaw ng, "Bruce, huwag!" Pumutok si Bruce ng baril. Ang bala ay tumagos sa palad ng kanyang ama at tumama sa kanyang pisngi. Siya ay humakbang pasulong, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Muli siyang binaril ni Bruce at nagmintis. Pinatatag niya ang sarili at muling pumutok ng 3 beses hanggang sa mamatay ang kanyang ama. Narinig ni Ricky ang putok at tumakbo patungo sa ingay. Nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa isang pool ng dugo. Lumingon siya sa kaliwa at nakita si Bruce na may hawak na baril, pinaputok ito. Tumakbo si Ricky at sinundan siya ni Bruce. Muli siyang pumutok. Sa pagkakataong ito ay tinamaan ang kanyang kapatid na bumagsak sa lupa. Nagising si Irene sa mga ingay sa itaas ng kanyang kama. Sumigaw siya ng "honey" sa kanyang asawa. Nagsimula siyang bumangon upang tingnan kung ano ang nangyayari sa ibaba. Narinig ni Bruce ang kanyang boses at tumakbo pataas ng hagdan ng 2 hakbang sa bawat oras. Binuksan niya ang pinto at nagsimulang tumakbo palayo sa kanya. Binaril niya siya sa likod. Bumagsak siya pabalik at sinubukang magsalita, ngunit hindi siya makabuo ng mga salita. Binaril niya siya muli sa ulo. Bumalik siya sa ibaba at hinila ang kanyang ama at si Ricky sa basement. Sinubukan niyang linisin ang dugo, ngunit napakarami nito. Pagkatapos ay narinig niya ang kotse na pumarada sa driveway, sina Karen at Bobby. Tinawag ni Karen na magpatuloy na sila dahil natatanggal ang kanyang sapatos at kailangan niyang ayusin ito.
Isinama nila si John. Palihim na lumabas si Bruce ng bahay at pumasok sa garahe sa likod ni Karen habang inaayos niya ang kanyang sapatos. Lumingon siya at sinabi, "Bruce?" Binaril siya ni Bruce sa ulo ng isang beses. Nasa garahe pa rin si John at nakiusap kay Bruce na itigil ito, na ibigay sa kanya ang baril. Sinubukan niyang barilin si John ngunit nagmintis. Tumakbo si John palabas ng garahe papunta sa likuran. Sumisigaw si John ng tulong habang sinusubukan niyang makatakas. Muling tumutok si Bruce at pumutok. Sa pagkakataong ito ay tinamaan si John na bumagsak sa lupa. Dito narinig ng kapitbahay ang lalaking sumisigaw nang pumasok sa bahay. Pinilit ni Bruce si John na pumasok. Sinabi niya kay John na siya ang Diablo, si John iyon. At sinabi niya sa kanila na huwag siyang isama. Ngunit kung naroon siya, nangangahulugan ito na dapat din siyang mamatay. Binaril niya si John sa mukha at ulo ng paulit-ulit. Kabuo ang 6 na beses, ngunit humihinga pa rin siya. Nakakita siya ng martilyo at itinaas ito, pinukpok ang mukha ni John ng paulit-ulit hanggang sa hindi na siya makilala. Pumasok si Bobby sa bahay sa panahong ito at nakita ang dugo. Narinig niyang sumisigaw ang kanyang asawa at tumakbo rin palabas. Nakita niyang inaatake ni Bruce ang kanyang asawa gamit ang martilyo at nakiusap siyang itigil ito. Kahit na inilagay ang kanyang mga kamay sa mukha ng kanyang asawa upang magbigay ng harang. Tinamaan ang isa sa kanyang mga daliri. Tumalikod siya upang tumakbo at hinabol siya ni Bruce. Binaril niya siya ng 2 beses. Bumagsak siya sa lupa. Hinila siya ni Bruce papunta sa garahe at iniwan siya sa loob. Binagsakan ang kanyang ulo ng konkreto. Pumasok siya sa loob at nadaanan si Karen na humihinga pa. Binaril niya siyang muli. Narinig niyang muling humagok si John at pinukpok siya ng ilang beses pa gamit ang martilyo. Pagkatapos ay huminga si Bobby ng malalim, nahihirapang huminga. Pinukpok din niya ito ng martilyo. Halos tapos na ang kanyang trabaho. Kailangan pa niyang makalapit kina Angela at Todd upang tapusin ang trabaho, ngunit dumating ang pulisya at inaresto si Bruce. Si Bruce ay dinala sa Riverview, isang mental institution kung saan siya ay nakatanggap ng 24/7 na pangangalaga. Sa simula, itinuring siyang hindi karapat-dapat humarap sa paglilitis. Ngunit noong April 1983, itinuring siyang karapat-dapat dahil patuloy siyang bumuti. Noong November 1983, nagsimula ang kanyang paglilitis. Nahatulan siyang not guilty dahil sa sakit sa pag-iisip. Inilipat siya sa Forensic Psychiatric Institute sa British Columbia, kung saan naniniwala ang hurado na doon siya mananatili habang buhay. Pagkatapos nito, nagbago ang mga batas tungkol sa mga hinatulang not guilty dahil sa kawalan ng katinuan at ang mga taong may sakit sa pag-iisip na walang pagkahilig sa karahasan ay pinalalaya. Makalipas ang ilang taon, napabilang si Bruce sa listahan. Noong 1993, tinulungan ng mga opisyal ng gobyerno si Bruce Blackman na baguhin ang kanyang pangalan habang naghahanda siya para sa paglaya mula sa kanyang institusyon. Siya ay pinalaya noong 1995 at binigyan ng absolute discharge na nangangahulugang hindi na siya sinusubaybayan ng isang pasilidad at pinalaya pabalik sa komunidad. Walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Napakahalaga ng pagbabantay sa mental health, tulad ng makikita sa mga malulungkot na kaso nina Bruce Blackman at Vincent Lee. Parehong nagdusa ang 2 individual mula sa matinding issue sa mental health na nagresulta sa malubhang kahihinatnan. Ang maagang intervention at tamang paggamot ay maaaring nakapagpigil sa mga trahedyang ito at nasiguro na sina Bruce at Vincent ay nakatanggap ng kinakailangang tulong at suporta. Ang kwento ni Bruce Blackman ay nagha-highlight sa critical na pangangailangan para sa kamalayan sa kalusugan ng isip. Sa kabila ng pagpapakita ng malinaw na palatandaan ng pagkabalisa at delusions, hindi siya nakatanggap ng sapat na paggamot, na humantong sa isang nakakakilabot na serye ng mga kaganapan kung saan trahedyang kinuha niya ang buhay ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang kanyang kaso ay nagpapakita ng kahalagahan ng napapanahong intervention sa mental health, na maaaring nakapagligtas ng mga buhay at nakapigil sa trahedya. Katulad nito,
Ang kaso ni Vincent Lee ay isang malinaw na paalala ng mga panganib ng hindi ginagamot na issue sa mental health. Si Lee, na nagdusa mula sa untreated schizophrenia, ay gumawa ng isang kakilakilabot na aksyon ng karahasan sa isang Greyhound bus sa Canada noong 2008. Tinalakay ko na ang paksa ni Vincent Lee, kaya kung interesado kayo, maaari nyo rin itong panoorin. Ang parehong kaso ay mga paalala na ang mental health ay laging dapat seryosohin. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Itateb ng Milan, Italy, Nita Castaneda, Aubrey James, Anwar Selcad ng Muscat, Oman, at Glenda Comawas ng Manila. Pwede niyo pong ilagay kung nasaan kayo para alam namin kung saan napapanood ang video namin. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.